dear beloved, Boss Mike Cervera. Etong si Ramon Ang, dumami na ang nakisimpatya. Kanina lang ay natalakay nga natin ito na etong si Ramon Ang, mga kababayan, ay may solusyon na sa baha. Di po ba, Dali Babes? O, eto na. Ng Philippine Chamber of Ayan na mga kababayan, Philippine Chamber na ito. Oo, nagbigay na ho ng pagsuporta ang Philippine Chamber. Bakit? Kanino? Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang alok ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang Nako. sa pagsasaayos. Ayan na mga kababayan ko. Sana magtuloy-tuloy na to, no? Si Naida Sulibin, ano? Sana magtuloy-tuloy na. Kita nyo. Eto na, pasok. Ramon Ang sa pagsasaayos sa pagbaha sa Metro Manila ng libre. Giit ng Kita nyo, no, mga kababayan, no? Medyo ano kami kanina Oo. Medyo na ano ko, mga kababayan. Alex Kitty R, thank you naman. Pachuchay. Nandyan na. Mga kababayan, eto nakakapigil kanina kasi nga wala to sa topic doon sa amin kanina, no? Pero sa Sabado, abangan ho ninyo sapagkat ito ating babalikan, ano? Balikan natin at talakayin natin itong si Ramon Ang, mga kababayan, na nagpahayag po na isasaayos ang gagawa ng solusyon ang pagbaha sa Kamaynilaan, mga kababayan. Sa buong NCR, mga kababayan, ay isasaayos daw ni Ramon Ang nang hindi ho tayo magbabayad, hindi tayo gagastos. Ang sambayan ng Pilipino walang ilalabas, maging ang gobyerno ay hindi maglalabas ng kanilang kwarta. Tuloy. PCCI, baka naman pwede nang idiretso ni RSA pati ang EDSA Rehab. Nako mga kababayan, kita nyo? Baka pwede na raw idiretso pati itong EDSA Rehab, mga kababayan. Kasi nga mga kababayan, traffic pa rin Ano po? Naabala pa rin tayo ng traffic diyan. Sa EDSA. Kanina nga lang mga kababayan, talagang traffic. Sabado mga kababayan, mula Monumento, mga kababayan, kulang-kulang 1 oras ang biyahe. Biruin ho ninyo, mula Monumento, hanggang sa may PTB4. Nako, grabe. Halos 1 oras na yung biyahe. Samantalang mga kababayan, ngayon, galing kami doon, wala pang 15 minutos, nasa bahay na ako. Marcos, loyalist ako, sabi ni Bobby A. Airpods para lang ni BBM. Martial law, baby ako. Yun. Pare-pares tayo. Tuloy. Narito ang Agenda Weekend Report ni Sujin Kim. Pakinggan nyo. EDSA Rehab na ba ang susunod? Ito ang alok ng Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos ang bilyong pisong alok ni ultrabilyonaryo Ramon Ang na ayusin ang pagbabaha sa Metro Manila ng libre. My immediate reaction actually is if SMC is willing to take on such a big task for the national government, then why don't we also give him the EDSA rehabilitation project? If you look at the South Luzon Expressway today, it has transformed so much from what it was even as early as last year. There is no lubak almost. So if SMC can do this for such a wide road network, can't they also replicate this in the EDSA rehabilitation, which the DOTR and the DPWH has been having so much difficulty on the implementation and phasing. Especially we have an ASEAN, we are hosting the ASEAN next year. And Ay nako, mga kababayan, mag-host pala tayo ng ASEAN Summit, mga kababayan Ruben Liboon, thank you naman. Nag-abala pa si Boss Ruben. Mga kababayan next year pala, mga kababayan, magiging host ang Pilipinas sa gaganaping selebrasyon ng ASEAN. Nako, mga kababayan, tapos makikita nila ay yung EDSA ay traffic, hindi man bako-bako, mga kababayan, traffic, tuloy. Shoutout po sa inyong lahat, Althea, YM, Arlene, nandiyan na rin si
Leia 27, Perpetua Peralta, sa inyo pong lahat, Dolly Babes. Oh, okay. For the traffic that it will cause. Donasyon at hindi PPP o public-private partnership ang naging alok ni RSA ayon kay Brian Ang. Kita nyo mga kababayan ko? Oo, batang 60s tayo, Boss Mike. Anong pa nga ba? Mga kababayan ko? Kita nyo mga kababayan? Yung alok ni Ramon Ang, matindi, no? Sa totoo lang, hindi ho namin pwedeng banggitin niyan kanina sa Radyo Pilipinas. Pero mga kababayan ko, banggitin na natin ngayon, ano? Sa totoo lang, kung ho, ito yung nakikita natin, kung ho ay maayos ni Ramon Ang baha sa kamay nilaan, nako mga kababayan ko, matindi yan. Oo, ibobonus niya mga kababayan, may aayos niya yung traffic dyan sa EDSA. Nako mga kababayan, sigurado mga kababayan ko, marami tayong mga kasama, marami tayong kaibigan na baka sumuporta po yan. Ano? Saan? Sumuporta po sa kandidatura kung sakasakali na tumakbo si Ramon Ang. Nandito si Bambina. Nandito na rin si Carmela Salenga. Good evening. Tuloy po kayo sa Thailand this month. Hindi. Next month. Tuloy kami. Abangan mo kami diyan, Carmela Salenga. Nandiyan kami ng September 9. September 9 sa Thailand, ano? Ang for president ato ang tumunti. Pimi Busto. Pachuchay. Ito na. Dahil sagot na ng San Miguel Corporation o SMC ang dredging ng mga ilog at estero, pati ang pagpupondo ng dagdag na drainage at clearing operations, malaki anya ang magiging ginhawa para sa pamahalaan. Correct. Hindi lang ho sa pamahalaan mga kababayan. Oo, Mamumalu. Ano ba basahin ito? Kailim. Net Kailim. Angie Net Kailim. Oo. Congrats pala sa first live episode ninyo kanina sa Radyo Pilipinas. Sa The Big Five. Sir Mike, thank you naman. Nakapanood po pala kayo. Sa mga hindi pa ho nakapanood, mga kababayan, nasa wall ko. Shinare ko po yung live kanina sa Radyo Pilipinas. Nasa wall ko po yan. Huwag nyo rin hong kalimutan na kayo ho ay mag-like, share, at mag-follow na rin sa kanilang FB page. Yun nga mga kababayan, may problema po sila sa kanilang YouTube channel yata. Kaya ho, biglang nawawala yung live mga kababayan. Kaya ating isasangguni yan sa kanila at sabihin na kung ano yung pwedeng gawin. Dorothy Parker, Nelda Arcio, nandyan na, nandyan na rin si, sino to? ELGP, Japan, di ba? Yun, mga kababayan. Elacana del Carmen, nandyan na rin, pasok. There's almost no risk to government. You can free up the funds for the flood control. You can free that up and use it elsewhere, build more classrooms. Kita nyo, mga kababayan ko, kung ang mga ating mga politiko na nagsisilbi na walang silbi, mga kababayan, ay ninanakaw yung pondo dyan sa flood control funds. Etong si Ramon Ang, mga kababayan, abay mag-aabono. Kita nyo? Mag-aabono si Ramon Ang ng sarili niyang kwarta. Ano po, mga kababayan ko? At yung nagawa ng SMC na palawakin at ayusin ang South Luzon Expressway, Correct. naniniwala ang PCCI na kaya rin itong i-rehab ang EDSA na matagal ng pabigat sa mga Pilipino. Totoo ho yan. Alam nyo mga kababayan, kung sa mga hindi ho nakakaalam, yan pong Skyway na ating dinadaanan mula po dito sa Balintawak hanggang sa kaduluduluhan, natatagos na ho kayo ng Laguna. Mga kababayan ko, yan ho ay pag-aari ho ng San Miguel Corporation. Yan mga kababayan. Buyaton, madamdama, Boss Mike, Jai Big Five, lata! Jocelyn Herbilin, nandyan na rin si
Yuen Clarita, sino pa? Si Edgardo Biado at saka si Ana Fernando. Nandyan na rin. Oh, tuloy! I would say that private sector is able to make decisions faster. Eh, bakit nga ba, no? Kung hindi na nila kaya, kung nahihirapan na ho mga kababayan, ang gobyerno, dahil nga ho mga kababayan, ang inuuna yung makukurakot nila, eto, mahiya naman na sana sila. Hindi na sila, naku, grabe. Sobra namang kapal ng mukha ninyo kung, kung hindi pa kayo mahiya, dito kay Ramon Ang nagpipresenta na siya nang bahala na gumastos, walang gastos ang mga Pilipino, maging ho ang gobyerno. Sa bagay mga kababayan, sa dami ho at laki ng negosyo ng San Miguel Corporation, kayang-kaya ho yan. Diyan lang ho mga kababayan sa sa Skyway mga kababayan. Ako, grabe. Oo. 'Di ba? Kumikita ho yan, no? 'Di ba? Julius Hora, nandiyan na rin. Rosie Sorilla, nandiyan na rin. Oo. Oh, shoutout po Raymar Caballes. Opo. More than the bureaucracy in the national government. The only barriers to private sector moving fast and efficiently is usually all these government permits, right-of-way acquisition. And if government can work hand in hand with the private sector on this, any infra project will be fast. Whether it be flood control, whether it be road rehabilitation. Umaasa ang PCCI na ang flood control project ni RSA ay magiging pioneer example para sa iba pang bilyonaryo at private companies. Kita nyo mga kababayan, parang parehas lang din ang sinasabi natin na ito ay maging magandang halimbawa para yung mga bilyonaryo, yung mga malalaking kumpanya ay tumulong pa at makiisa na rin dito sa panawagan ni Ramon Ang mga kababayan. Galing Galing. 'Di ba? Frankie, galing. Josie Tango. Oo. Galing ni Ramon Ang. Naisip niya 'yon, no? Romulo Bumanlag. Kita nyo, mga kababayan ko. Kayo, mga kababayan, sa ganyan po bang klase ng isang pribadong negosyante ay gagastos ng bilyon-bilyon para ho mga kababayan masolusyonan lang itong problema natin sa pagbaha. At maging ngayon mga kababayan, dinadagdagan pa. Mukhang pati ho yung problema na matagal na, dekada na hong problema, dyan po sa may EDSA, yung traffic po, na haba-haba, wala. Oo. Baka eto na, Kaaruba. Michelle Gali. Oo. Eto na yung pag-asa natin, si Ramon Ang. Oo. I hope other private companies can follow so that not all the burden is placed on him alone and his company. I know it is very difficult to free up capital and do this at no cost to government. Nakita nyo, kayang-kaya daw ho nila mga kababayan. Totoo naman kayang-kaya nila. Kaya nga yung kanina natalakay sa live sa Radyo Pilipinas, yung pong mga ibang bilyonaryo dyan, Yung pong ibang mga bilyonaryo. Amazing things. Shoutout sa'yo. Ano kaya ang plano nila? Mukhang gusto nila mga kababayan kanyahin nila lahat ang pera sa mundo, Pero si Ramon Ang mga kababayan, hindi ho. Si Ramon Ang mga kababayan ay handa na ipamahagi, i-donate, ibigay ang kanyang kayamanan para ho masolusyonan ang problema ng ating bansa. Tita Nings, Sila pa even after any government concession. He even offered to buy out all the right-of-way issue, yung mga schools and yung mga residences, which government themselves cannot do most of the time. Correct. At ito pa mga kababayan, ang problema pang isa, at ang kinakabahala rin nila, ito bang mga mayors, makikiisa dito? O baka naman kokontra pa sila? Sa palagay nyo, yung kaibigan may diba trilyonaryo, yon oy! Kaibigan mo yon. Mga kababayan ko, ang problema nga ho mga kababayan, Kian, live tayo eto hong mga mayors. Nakita naman natin sa interview kanina,
na may mga mayors na malulungkot, mga kababayan. Ano? Ha? Ayaw ni Villarreal. Bakit kaya ayaw? Oh, Heidi Pantino. Ha, mga kababayan ko, malulungkot yung mga... Kasi hindi nila maisasagawa yan nang walang tulong ng mga LGUs. Etong local government official, mga kababayan, ano? Kailangan po ito, mga kababayan, ay sila po ay makikooperasyon. Kapag hindi makikipagkooperasyon, mga kababayan, paano na yon? Kasi malaki ang papel ng mga mayors, ng mga LGUs dito po sa plano ni Ramon Ang. Kasi mga kababayan, hindi naman pwedeng sabihin ni Ramon Ang na lumayas kayo dyan. Yung mga nakatira dyan sa ibabaw ng estero, ayaw ko niyan, ayaw ko. Diba? Oo, hindi pwedeng si Ramon ang gumawa nun. Ang makakagawa lang nun, mga kababayan, yung mga mayor ninyo. Oo. Diba? Isama mo na dyan yung asawa ni Boy 10K. Oo. Mukhang hindi papayag, mga kababayan. Ang tanong, may susunod ba? Para Oh. sa Agenda Weekend, The government concession yung mga residences, which government themselves cannot do most of the time. kaya ang tanong, may susunod ba? Yan ang tanong. Kung may susunod ba sa panawagan, hindi huhamon ito, Elena Capistrano, Marnie Japan, hindi ito panawagan, ay hindi ito hamon kung hindi ito ay si Ramon ang inaako niya na solo. Ang kailangan lang makipag-cooperate ng mga mayor ninyo. Diba? Ibang klase. Sa bagay, napaliwanag ka na kanina na ito tila ba parang mga kababayan konektado talaga kay Pangulong Bongbong Marcos ito Ano po? Idinadaan lang kay Ramon Ang, ano masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang, mga kababayan, ha? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!